Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa House of Lies. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explain PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa gabing ito, lumitaw ang pinakamatinding tanong sa kwento ng Torre Campo family. Hanggang saan kayang lumubog ang tao kapag ang pag-ibig ay naging puot at ang pamilya ay naging larangan ng digmaan. Sa tabi ng swimming pool, nakahandusay si Mars. Basa ang buhok, maputla ang mukha, halos wala ng hininga. At nakatitig sa kanya si Thea, malamig ang ekspresyon, walang pagsisisi, walang awa. Para bang nilamon ng galit ang kanyang pagkatao. Nagsimula ito sa matinding pagtatalo ni na Mars at Thea. Ngunit sa likod ng sigawan ay may mas madilim na dahilan. Pilit pinapaniwala ni Thea si Greg na si Mars ay nagpapalakas lamang ng sariling pangalan. Inaagaw ang simpatya ng pamilya. Sa mga mata ni Greg, malinaw ang pagod at desperasyon. Mabigat ang kanyang paghinga at sa huli tinawag niya sina Paulo at Edward. Sa nanginginig na tinig, sinabi niya, "Reach them." Ilang minuto lang, sumabog ang lahat. Si Mars ay nasa bingit ng kamatayan. At sa mga mata ni Thea, walang takot, kundi desperadong uhaw sa kontrol. Dumating si Paulo. Ang kanyang presensya ang pumunit sa bangungot ni Mars. Mahigpit niyang niyakap ang nanginginig na asawa. At sa sandaling iyon, nakita ni Paulo ang madilim na anyo ni Thea, ang anyong muntik ng pumatay sa kanyang asawa. Samantala, tahimik na nakatayo si Edward. Ngunit ang kanyang katahimikan ay bagyo bago ang unos. Dahan-dahan siyang lumapit kay Thea. Sa kanyang mga matay halong desperasyon at galit. "Muntik na siyang mamatay, Father," bulong niya. Bawat salita'y parang kutsilyo. "Ano ba talaga ang gusto mo?" Sa unang pagkakataon, napatigil si Thea. Walang sagot na lumabas sa kanyang labi. Kumapit ang takot sa kanya sapagkat naramdaman niyang unti-unting nawawala ang kontrol niya sa buhay ni Edward. At saka tumitig si Edward. Malamig, diretso. "Kung pera lang ang mahalaga sa'yo." Doon tuluyang nabasag ang maskara ni Thea. At sa loob ng pamilya, nagsimula ang bagong kabanata, kung saan ang pag-ibig, tiwala, at dugong nag-uugnay ay hinamon ng kasakiman at pagtataksil. Isang pangungusap ni Edward ang tuluyang sumira sa kanilang relasyon. "Mas mahalaga sa iyo ang pera kaysa sa buhay ng aking ama." Sapagkat maraming relasyon ang hindi gumuho sa isang malaking pagkakamali, kundi unti-unting namamatay sa bawat kasinungalingan, bawat pakana, bawat gabing katabi mo ang taong hindi mo na nakikilala. Sa tahimik na silid, magkatapat sina na Edward at Thea. Malapit, ngunit tila napakalayo. Umiyak si Thea, hinawakan ang kanyang kamay, nagmakaawa. "Huwag mo akong iwan, hindi ko kayang mabuhay." Ngunit kapag nawala na ang tiwala, kahit ang tunog ng luha ay hindi na maririnig. Nanatiling tahimik si Edward. Pagod, basag. At saka pumasok sa isip si Ashley. Ito ang pinakamabigat na bahagi. Sapagkat sa mga sirang relasyon, ang pinakamas malaking biktima ay palaging ang bata. Kahit gaano mo pilit buuin ang pamilya, kapag pumasok na ang lason, ito'y guguho. At para kay Ashley, mas mapanganib pa iyon. Sa huli, ginawa ni Edward ang pinakamahirap na desisyon. Pinalayas niya si Thea mula sa bahay. Sa unang pagkakataon, walang tumayo sa kanyang tabi. Walang pumigil. May rosaryo sa kanyang kamay, luha sa kanyang mga mata, at basag na puso. Lumabas siya sa mansyong minsan niyang sinubukang kontrolin. At dito nagsimula ang pinakadelikadong yugto ng Torre Campo family. Sapagkat kapag ang isang tao ay nawala ng lahat, ang natitira na lamang ay galit. Sa puntong ito,
tuluyang lumitaw ang bangungot sa Torre Campo family. Sa loob ng mansion, si Ashley ay umiiyak, isang batang basag ng takot at kalituhan. Ngunit lumapit si Mars, hinawakan ang kanyang kamay at binitiwan ang linyang pumunit sa katahimikan. Ang pagkakamali ng iyong ina ay hindi mo kasalanan. Sa isang pangungusap, bumuhos ang luha ni Ashley. Sapagkat madalas, ang kailangan lamang ng bata ay isang taong nakakaunawa, kahit gumuho na ang mundo sa paligid. Ngunit hindi natapos ang kwento ni Thea sa pintuan ng mansion. Hindi siya ang uri ng babaeng madaling sumusuko. Kahit itinaboy, patuloy ang kanyang laban. Sa boardroom ng Torre Campo Company, habang abala sina Edward, Paulo, Aldrin, at iba pang miyembro sa diskusyon, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Thea, handa muling maghasik ng kaguluhan. Tumigil ang lahat. Mabigat ang hangin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Edward. Ngunit ngumiti lamang si Thea, ngiting puno ng kayabangan. Bahagi pa rin ako ng kumpanyang ito. Sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong digmaan. Sapagkat may mga tao na kahit gaano mo itaboy, palaging bumabalik. Hindi para sa pag-ibig, kundi para sa pakinabang. Tahimik ang silid, ngunit puno ng tensyon. Nakaupo sina Greg at Edward, nakatitig kay Thea na para bang walang nangyari. Para bang hindi siya ang babaeng muntik nang pumatay kay Mars. Para bang hindi siya ang dahilan kung bakit muntik nang mawala ng hininga si Greg. Wala kayong karapatang alisin ako. Malaki ang naitulong ko sa kumpanyang ito. Ang kanyang mga matay nagliliyab ng hamon. Pumikit si Edward, pinipigilan ang galit. Sapagkat madalas, ang pinaka-nakakatakot na galit ay yaong hindi sumisigaw, at saka nagsalita si Aldrin. Tama siya. Lahat ng matay napaling sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Edward ang kakaiba. Nagpatuloy si Aldrin. Binigyan ko siya ng posisyon. Lalong bumigat ang hangin. Nagulat sina Edward at Paulo. Wala silang alam tungkol dito. Ang ngiti ni Aldrin ay kakaiba. Nagtatago ng mas madilim na lihim. Sapagkat may mga taong hindi tumutulong upang magligtas, kundi upang manira. Sa isip ni Greg, lumitaw ang hinala. Ano ba talaga ang nais ni Aldrin? Bakit paulit-ulit niyang ibinabalik si Thea sa kanilang buhay? Hindi alam ng pamilya Torre Campo na matagal nang lumalaki ang galit ni Aldrin. Galit na isinilang sa sarili niyang pamilya. Nang magkasakit si Walter, napuno ng paghihiganti ang puso ni Aldrin. Naniwala siyang si Regina ang sumira sa kanilang pamilya, sapagkat ang relasyon nito kay Walter ang nagwasak sa buhay ng kanyang ina. Mula sa sakit na iyon, lumaki si Aldrin, puno ng galit, puno ng puot. At tuwing nakikita niya ang Torre Campo family na buo pa rin, lalong nag-aalab ang apoy ng paghihiganti. Wawasakin ko sila, bulong niya, nakatitig sa family photo. Sa larawan, nakangiti sina Greg, Regina, Edward, isang masayang pamilya. Ngunit sa mga mata ni Aldrin, lahat iyon ay kasinungalingan. Sa tabi niya nakaupo si Thea. Sa kanyang mga kamay, mga lumang bagay, larawan, alaala, paalala ng pamilyang hindi na kanya. Sabi ni Aldrin, tutulungan kita. Ngunit kailangan mo ring tulungan ako. Tumingin si Thea. Pagod, basag, ngunit kumakapit pa rin. Sapagkat ang mga sanay sa luho ay madalas kumakapit kahit nawala na ang dignidad. Ngumiti si Aldrin. Malamig. Kapalit nito, mawawasak ang Torre Campo family. At dito nagkaisa ang dalawang pusong puno ng galit at paghihiganti. Dalawang taong handang magsinungaling, mandaya, at manira para lamang matupad ang kanilang kagustuhan. Ngayon nananatiling tanong, ginagamit lamang ba ni Aldrin si Thea o may mas malalim na damdamin siyang itinatago? At kung ikaw si Edward, tatanggapin mo ba muli sa kumpanya ang taong minsan nang winasak ang iyong pamilya? At kung ikaw si Greg, kaya mo bang protektahan ang pamilyang unti-unting guguho sa sarili nitong mga lihim?
Sapagkat sa House of Lies, kapag akala mong tapos na ang lahat, doon nagsisimula ang tunay na bangungot. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.